No matter what reason that brought you here, Jesus is here for you. Yun ang tiyak ako. Kasi, hangangat ni Jesus Christ is for us to understand that He loves us. And alam niyo po, sabi ko, naisip-isip ko nga, siguro kung may ref si Jesus, yung picture mo nasa ref niya na. Siguro kung meron siyang wallet, yung picture mo nasa wallet na niya. Siguro kung meron siyang cellphone, yung pangalan mo lagi nasa kanyang cellphone at tinetext kanya lagi. Kasi kahit na hindi mo minsan napapansin, laging meron siyang message for you. Kaya kung meron pong bagay that makes me excited every time we gather together to worship the Lord, is that the idea that Jesus Christ is here and wants to meet with us, wants to minister to each and every one of us, wants to prepare all of us for whatever challenge that might come upon ourselves, upon our journey sa buhay na ito. Okay? So yung pinapaka-importante. Kaya nga po, all of us, kasi ang hangad ng Diyos is for us to really honor Him. Yun po ang dahilan kung bakit may CCF. That is our mission. Look at this. To honor God and to make Christ committed followers who will make Christ committed followers. In other words, lahat ng ating ginagawa, the reason why this ministry exists, this movement exists, kasi we want to honor Him in everything that we do. Wherever we are, whatever we do, we want to honor Him. At we want also for others to experience what we have experienced. Ano yun? To be Christ-committed followers. When you say Christ-committed followers, you are 100% committed follower to Jesus. Alam niyo kung bakit po? Kasi kahit sa anumang bagay, in any relationship, in any area of our lives, if we are not 100%, if we are not committed, we will never enjoy whatever God has given us. Papakita ko sa inyo. Sino sa inyo mga may asawa? Huwag kayong maya. Asawa. Good. Sa mga may asawa, kung hindi ka todo sa asawa mo, 100%, hindi ka magiging masaya sa asawa mo. Kapag dumating na yung problema, susuko ka, hindi ka magiging masaya. Kasi yung sikreto ng kaligayahan sa buhay mag-asawa ay pagtodo ka. Nagkakaintindihan tayo? Ganon din sa trabaho. Isipin nyo, kung nagtatrabaho kayo, habang nagtatrabaho kayo, inisip nyo, sana doon ako nagtatrabaho, hindi kayo magiging masaya sa trabaho nyo. Kailangan todo kayo doon. Kasi pag nagka-problema kayo, sosolve nyo yung problema dahil alam nyo, wala na tong lipatan. Todo to. Nakuha natin? Ganon din, alam nyo po, ito rin sikreto sa Kristyanismo. Marami sa atin, we could not enjoy Jesus. You know why? Because we are not 100%. May tuturo ako sa sikreto. Kung gusto nyo rin naman talaga magluko-luko sa buhay, itodo nyo na. Para pag nag-impyerno kayo, sulit. Naintindihan yung sabihin? Kaya, biro po yun, pero may katotohanan po yun. Kasi iba nagtatampisaw sa bagay ng Diyos. They will follow Jesus during Sundays, but during Mondays, sinasayang mo ang buhay mo, and that's not our desire. Kaya nga, we want people to be committed to Jesus Christ because we want them to experience the joy of following Jesus 100%. At yun ang dahilan kung bakit ang mission natin, dahil sabi ng Panginoon, is to make Christ-committed followers, in other words, disciple of Jesus, who will also make Christ-committed followers. They will get excited to tell the world that they need to follow Jesus 100%. And alam nyo, this mission, if we are faithful to the very reason of our existence, listen to this, we would be seeing, hopefully, not all, during our lifetime, if not during the days of our children's children, ano yun? To see millions of lives gathering together in a small group, transforming lives, transforming families, transforming communities, transforming nation for the glory of God. Yun ang ating hangad na makita. And in order for that to be real, we need to practice our core values. Ano yun? Love. Practice radical love. Yun ang ating core values. Kasi itong love na ito, it's the acronym. Ano po yun? Love God and love others. Kasi kung titingnan niyo po ang Bible, if you are to summarize, anong summary ng Diyos tungkol sa Bible? The summary of the laws and the prophets. Ano niya? Sabi niya, love.
Love God with all of your heart, soul, and mind. Likewise, love your neighbor as you love yourself. Yun ang totoong summary. Kaya, kung nagiging expert ka sa law, dapat lalo ka nagiging expert in loving God and in loving other people. Tama po? Tama po ba? Hello? Okay, good. Now, ito po ang napakagandang bagay. Hindi lang yon. If you truly love God, you will surely obey His word and appointed authorities. Kaya, alam nyo, walang totoong pagmamahal kung hindi ho tayo sumusunod sa Panginoon Diyos. So, itong V&E, tatalakayan natin yan sa mga susunod na linggo. Pero, alam nyo, itong value na ito, hindi ito natin inimbento. This is exactly what Jesus Jesus values for His people. Ano sabi niya? Tingnan niya, a new commandment I give to you that you love one another. Even as I have loved you. You see, the moment you experience the love of Jesus, this is what He wants you to do. Do the same. And sabi niya, that you love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang ganda, sabi niya, yung love is our ID to the world that we are Jesus Christ's follower. Para malaman niya, Christian ka ba? Ang titingnan sa'yo, hindi yung how many verses you know, how many verses of Scripture that you understand and memorize. Hindi yun. Ang titingnan, are you a loving person? Tama po? Nagkakaintindihan tayo? Now, pero sabi ko, mamahalin kita basta ayon sa naintindihan kong paraan. Hindi ganon. Kung talaga nagmamahal ka, ganito, paano magmahal? Listen to this. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Isipin niyo ba? Sino mang naniniwalang si Kristo lang ang tanging paraan for you to be saved. If you believe that Jesus is the only way for you to be saved, only way for you to be in heaven, in eternity, after you die here on earth. If you believe that He is the Christ, the only means for you to be in eternity, sabi niya, you are born of God. Nagkakaintindihan? Ikaw daw ay naipanganak sa pamilya ng Diyos. Now, let me ask you, ilan sa inyo, you believe that Jesus is the Christ? Pakitaas sa kamay. Good. Tingnan niyo yung mga nagtaas sa kamay na yan. Huwag niyo muna ibaba. Taas niyo na. Tingnan niyo yung mga kamay na yan. Ano sabi ni Jesus? Look at this. Okay, pwede niyo ibaba. Whoever loves the Father, ibig sabihin, kung mahal mo si God, mamahalin mo yung mga tao nagtaas ang kamay na yun. Okay ba yan? Bakit? Tingnan niyo, whoever loves the Father loves the child born of Him. Tama ba? Now, hindi ko sinasabing gustuhin niyo sila. Kasi, hindi yung pagmamahal, hindi naman ibig sabihin gugustuhin mo yung tao eh. Kasi yung pwedeng hindi mo gusto yung tao, pero mamahalin mo yung tao. Nagkakaintindihan tayo? Ulitin ko tingnan nyo lang yung mga tao sa paligid nyo. Hindi nyo magugusto lahat. Sa totoo lang, tayo pa, napakamapili tayo. Di ba, kaya nga naubos ang papaya sa mundo eh. Napansin nyo, kaya nga hindi na tayo makapagtunola na may papaya eh. Sayote na lang ginagamit. Ginawang sabon. Kasi gusto natin pumuti tayo para gustuhin tayo ng tao. Tama ba? Andiyan pa ba kayo? Kasi ako, hindi naman papayang gamit ko, kalburo. Hindi, joke lang. Ang ibig sabihin, we want to be accepted. We want to be liked. Pero hindi naman yun ang utos ng Diyos eh. Ang utos ng Diyos, mahalin mo yung tao na yan. You may not like that person, but you have to love that person. So, paano? Sample lang ha. Sino ulit sa inyo may asawa? Okay. Sabi ng Lord, mahalin mo yung asawa mo. Paano mamahalin? Bigyan mo ng rosas during Valentine, ganun ba? Hindi. Tingnan niyo sabi ng Lord, by this we know that we love the children of God. Paano mo lalamang bahal mo yung kapatid mo sa Diyos? When we love God and observe His commandments. Napansin niyo Kunyari, yung asawa mo, Christian, paano pa malalamang mahal mo yan? Mahalin mo si God. Kung hindi mo mahal si God, hindi mo mahal yan. Okay ba yan? At kung mahal mo si God, at mahal mo yan, susundin mo si God. Yung kanyang mga sinasabi sa iyo. Okay pa? Kunyari, kung magulang ka, sabi mo, mahal ko anak ko. Talaga? Mahal mo ba si God? Pag hindi mo mahal si God, hindi mo totoong mahal anak mo.
Nagkakaintindihan tayo? Hindi ako nagsabi niyan. Si John. Okay po? Maliwanag? Sabi niya, tingnan niya, and for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Kaya kahit sabi mo, Lord, I love you, pero hindi ka naman sumusunod sa paraan ng Diyos, hindi mo siya mahal. Nakuha niyo? Kaya ito yung napaka-importanting bagay na dapat natin maintindihan. Kasi ito yung basically gusto malaman, ito yung pinapahalagahan ng Panginoong Hesus sa atin. This is our core values. Kaya practice radical love. Ngayon, dito tayo ngayon sa O. Ano yung O? Obey God's word and appointed authorities. Last week, ang ating diniinan, kaya nga minsan ang tao hindi makasunod sa Diyos kasi hindi nila kilala si God. Kaya may I encourage you, when you read your Bible not to increase your knowledge of the Scripture, but to read to increase your knowledge of God experientially. Okay? Hindi yung dumami lang alam mo ng doktrina, kundi lumalim yung pagkakilala mo kay God. Kaya lalo mo siyang pinagtitiwalaan. Kaya tingnan ninyo, then you follow. Naalala niyo yung KFC? Then you follow by faith. Bakit? Tingnan niya, hindi, kunyari si Abraham, naalala si Abraham? He knew that God provides. Tama? He knew that God provides. But he realized and experienced the provision of God when he obeyed God by offering Isaac to the Lord. Kaya minsan hindi natin maintindihan kung totoo si God hanggang di tayo sumusunod eh. Naalala niyo si Peter? Alam niya that Jesus Christ is powerful. Pero doon niya lang nalaman nung naglakad na siya sa ibabaw ng tubig. Okay po? Huwag niyo subukan mamaya, Lord, I want to know. Tell me. Walang ganon. Malulunod ka pag di ka marunong lumangoy. What I'm trying to say is you just follow what the Lord tells you to do. Okay po ba yan? Now, ito pong amazing. Ngayon naman, pag-usapan natin, ay kasi hindi lang basta follow, but commit to obey. Ibig sabihin, live or die. Ibig sabihin, regardless of whether you're blessed or not, you obey God. Yun ang idea ng Diyos. Okay? Kaya ang mga apostles, they obeyed the Lord, preaching the gospel to the world, and they were willing to die for Jesus. Kaya ngayon, ang ating pag-uusapan, anong klaseng heart ng pag-obey? Kaya, hopefully, maidiin na natin ang bagay ng authorities. Now, tanong kayo, pag narinig niyo yung salitang authority, anong pumapasok sa isip niyo? Lalo na yung mga nasa harapan, mas madali ko ay marinig. Sa likod, mahirap. Masagot sila, pwede ko narinig eh. Ganon. Ganon lang. Okay? Kayo, ano naisip nyo pag narinig nyo, pumasok sa isip nyo authority? Government. Ano pa? Employer. Ano pa? Boss. Ano pa? Kurakot. Ano? Greedy. Absado. Tama? Mayayabang. Ano ko yung mababait. Iba-iba. So in other words, may mga taong gusto yung authority. May mga taong galit sa authority. Tama? No. Kaya, anong gusto ng Diyos? Kung babasahin ng salita ng Diyos, anong gusto niya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya ang ating pamagat ay obey with a smile. O sa dali niyo maalala, di ba? Obey with a smile. Sabi mo sa katabi mo, obey with a smile. Yeah, yung may tika, obey with a smile. Again. Obey with a smile. Sabihin mo sa katabi mo. Ayan. Sabi ba lang, obey with a smile. Smile. Smile ka. Now, obey with a smile. Now, bakit obey with a smile? Now, listen to this. About several weeks ago, pinag-usapan natin si Jonah. And sabi ni Jonah ganito, those who cling to idols forfeit the grace that could be theirs. Ibig sabihin, the assumption is this. If you are not serving God, you are serving somebody else. Okay ba yan? If God is not your spiritual authority, then you have other spiritual authority other than God. Ibig sabihin, kung hindi si God, iba pinaglilingkuran mo. Ang problema, tayo sa mundo na to, we want to be free. In other words, we don't want anyone to be above us.
The truth is this, whether you like it or not, you are under authority. Sabi nga ni Euripides, one of the well-known Greek playwriters, this is what he said. Stop being naive. Everybody lives for something. Everybody has something that is the main thing they live for, that gives their life joy. Everybody has something that's their emotional integrative center. Whatever it is your authority. You're a slave to it. You have to have it. It drives you. If anything threatens it, I see fear. Sabi niya, huwag kayo makamangmang. Sabi niya, lahat tayo nabubuhay para sa isang bagay. Para sa isang bagay. At yung isang bagay na yun ang nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaintindihan? And he further said, no one is completely free. Sabi niya, if you live for wealth, you're a slave to wealth. If you live for morality, you're a slave to moral law. If you live to please people, you're a slave to the people you are seeking to please. So in other words, whether you like it or not, we are all under authority. It is just a matter of choosing whether to be under God's authority or authority of someone or something else. Ikaw, sinong authority mo? But let me tell you something. If God is your authority, He will appoint authorities, earthly authorities, for your good, for our good, because He loves us. Walang authority na kasasama natin. Naalala ko po, meron pong isang aklat ng ang title po ay The Suicide. Doon sa pag-aaral noon, nagulat siya. Karamihan daw na nagsisuicide, ang dahilan ay walang authority. Nagulat siya, yun ang kanyang napagkalaman. Si Emil Durkheim, ang unang nagsulat nito, na siyang sociologist, sabi niya, one of the main reason, he came out with the word anomie. Yung anomie is authoritylessness. Walang authority. Kaya pala na dami nagpapakamatay. Di na maintindihan. Now, bakit kamo? Yung authority, gift yan sa atin ng Diyos. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo po ha. Meron pong sinulat si Erma Bombeck at ito po ay pinrint niya sa kanyang tungkol po sa, sabi niya, sa mga mahigpit at stricto kong mga magulang, sabi niya. Sinabi niya ganito, I had the meanest parents in all the world. Sobrang higpit ng mga magulang ko. Yung pag sinabing pa nga mean, parang walang puso. Magkakaintindihan? Ano nyo na yun? Narinig nyo na ito? Babasahin ko ha. Nung 7 taon gulang ako, piruin mong pinalo ako dahil sinabi kong ayokong tumulong sa anumang gawaing bahay. Mabuti pa yung kaibigan ko na kapitbahay namin, hindi man lang siya napalo. Hindi naman din siya tumutulong sa bahay. Napakababait ng kanyang mga magulang. Ano ba siya? At alam nyo, meron akong napakalupit na mga magulang. Pero inyo, kailangan kong kumain at ubusin muna ang mga ampalaya at kangkong bago man lang ako kumain ng matatamis na bagay. Mabuti pa yung kapitbahay namin na kaibigan ko. Hindi niya kailangan kumain ng gulay. Kakain lang siya ng mga pagkain mula sa fast food, mga burgers, shakes, brownies, at lahat ng uri ng ice cream. Mabait ang magulang niya. Ang aking mga magulang ay napakalupit. Pero inyo, pinipilit nila akong umatin sa pagsimba, sa sumali, sa church, kung saan. Napaka-boring ng pastor. Sabi niya, pero yung kaibigan ko, hindi siya kailangan pumunta sa church. Sa katunayan, para sa kanya, ang linggo ay isang masayang araw. Ang aking mga magulang, ang lulupit. Piruin mo, para makahingi ako ng allowance, kailangan ko po itong tagtrabahuhan. Kailangan ko pang magtrabaho sa iba pa naming mga kakilalang matatanda na kailangan ng tulong para mayroon akong pera. Ang kaibigan ko, hindi kailangan magtrabaho pero ang kanyang allowance 4 na beses na mas marami kaysa sa akin.
Ang mga magulang ko, ang lupit. Nung naging 16 na taong gulang na ako, kailangan ko pang maka-earn ng punto para lang ma-drive namin yung aming family car. Buti sana kung maganda yung kotse, karag-karag naman. Ni hindi mo nga itatabi sa kotse ng kaibigan ko na aming kapitbahay, na ang kotse ay Jeep, BMW, Buick, at Mercedes. So napag-isip-isip ko, nung ako'y naka 30 anyos na, nagbago ang aking pananaw. Hindi pala malupit ang mga magulang ko. Nararasan ko ang magtrabaho na mayroong saya, na ang aking pagpapahinga ay isang gantimpala, at naging matibay ang aking pangangatawan at malusog, at nagkaroon ako ng matibay na buhay mag-asawa. At dahil sa pananampalatayang aking natutunan sa aming simbahan, nagkaroon ako ng isang kamanghamanghang suporta ng fellowship mula sa aming komunidad, sa lalong-lalo sa aming church. Pero nangyari sa kaibigan ko, walang nangyari sa kanya. Hindi siya makakita ng magandang trabaho dahil hindi siya handa. Walang bagay na makapagsasatisfy sa kanya. Siya ay nabubuhay ng napakahirap at napakataba dahil walang kontrol sa pagkain. Hindi ko sinasabi lahat ng matataba walang kontrol, ha? Binabasa ko lang, tinagalog ko lang. At sabi niya ganoon, at kaawa-awa sapagkat maging ang kanyang buhay mag-asawa ay hindi nagtagal. Lumabot lamang ito ng 2 taon. At sabi niya, wala siyang kaibigang susuporta sa kanya na may tamang pananampalataya galing sa kanilang simbahan. Alam ninyo, ang authority ay regalo ng Diyos. Di man natin naintindihan, but it protects us. It keeps us safe. Tama po? It keeps us productive and fruitful. Kaya nga ang Diyos, sabi niya, every person, bawat isa, is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Sabi niya, therefore whoever receives authority is opposed to the ordinance of God, and they who oppose will receive condemnation upon themselves. Alam niyo, meron nga tayong pamahalaan, di naman maganda, buti pa dun sa ibang bansa, ang ganda-ganda ng pamahalaan nila. No, di bali ng masama yung pamahalaan kesa walang pamahalaan. Ang pag-isipan nyo, it's better to have a bad government than to have no government at all. It would create anarchy. Kaya mas mabuti, isipin nyo kung walang flow ng traffic kahit saan ka magdadaan. Lalong magulo yun. Kung yung nga meron na nagta-traffic, sa EDSA ay ma-traffic na. Di lalo na kung wala, kaya nga ho sa Pilipinas, medyo hirap tayo kasi ang ating pong, ang ating pong right of way ay mauna-una. Tama? Hindi yung first stop, first go. Hindi ganon. Dito, mauna-una. Kaya nagkakagulo minsan. Kasi nga parang walang batas. Pero kailangan pa ng biglang isang otoridad para ayusin. Hinto. Parang ganyan, para magkahintuan lahat. Hanggang sa lahat ay hinto na. Hindi na gumagalaw. So ano ibig sabihin? Kailangan natin ng kaayusan. Ngayon, ito maganda. Hindi ibig sabihin passive tayo, wala tayong gagawin. Katulad nito, mga babae, kayo ay pipili ng inyong husband na magiging inyong tinatawag na authority. Di ba? Kaya kung pipili kayo, tiyakin nyo, pipili kayo according to God's standard. Kasi kayo rin ang kawawa. Naku, yung sabihin, tapos hindi lang yon. For example, hindi naman mga pre-arranged ang marriage dito. Namimili naman tayo, tama ba? So wala ka ng dahilan para sabihin mo, hindi kasi pogi. Tsaka siya lang ang nagliligaw sa akin. Ano ka ba? Kahit sila lang manliligaw, isa na lang lalaki sa buong mundo. Kung hindi yan ang ayon sa standard ng Diyos, di bali nang hindi ka na lang mag-asawa. Kesa ikaw ay maaswang. Nakuha ninyo? Yun ang problema. Yung iba, hindi, kailangan na mag-asawa kasi, alam nga naman, hindi totoo yan.
Kaya nga, kung alam mo lang ang Diyos, kaya nga yan ang nirebuke ng Diyos ang mga taga-Israel during the days of Hosea. Itong sabi niya, they have set up kings but not by me. They have appointed princes but I did not know it. Hindi sinasabi ng Diyos, hindi ko talaga kilala. Ang sinasabi niya, you have placed leaders that are not based on my standard. Kasi sa Deuteronomy 17, sinabi na ng Lord, ito ang mga standard para humili ng hari. But you never consider those. Nakuha niyo? Kaya, ganun pa man. Kapag sinabi natin authority, may mga authorities na wala tayong pagpili. Wala tayong choice. Katulad ng, sino mga authorities natin wala tayong choice? Magulang. Wala tayong choice. Pati ang magulang mo, wala naman siyang choice sa'yo. Okay? Wala magulang. Mga government authorities, kahit pumili ka ayon sa standard ng Diyos, hindi necessarily mananalo sila. Tama ba? So, wala kang choice. Ngayon, meron tayong mga employer natin. Pastor, may choice ka pa sa pastor. Kaya hindi ka basta-basta pusunod lang sa pastor. You need to understand the standard of God. Di ba? Kapag kami mga pastor, lahat yan, merong dapat may standard ang Diyos. Yun ang sinasabi ni Lord. Now, listen to this. Lahat ng authority ay merong dapat authority over them. Kabahang kayo pag wala. Sample lang, may nanliligaw sa'yo, walang galang sa magulang, hindi kinikilalang authority ng magulang, kalimutan mo na yan. Alam mo bakit? Kasi walang authority yan. Maging ang presidente, the highest person in the land, hindi pwedeng mag-isa. He had to submit himself to the Constitution. Tama ba yan? He had to respect the other agents of the branch of the government, Supreme Court, the Justice, and the legislative body. Hindi pwede, ako siga rito, walang ganon. Walang ganon kahit sino. Pastor, may elders. Kaya meron kayong D-group leader, walang area pastor, kabahan kayo. Saan galing yan? Di ba meron niyang dapat na umuna kasi dapat may accountability yan. Nakuha ninyo? Kaya don't just, you have the choice, ang sinasabi ng Diyos. Ngayon, lahat yan, may authority yan. Kahit na hindi sila nasa taas, pero once they perform their duties, they are the authority. Ushers, traffic enforcers, tulad dito. Merong si Governor Hester. Tukunin ko lang yung eksaktong pangalan kasi nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Pero para sigurado lang ako, si Christian Hester, Governor ng Massachusetts. And he was campaigning for the second term. Ang problema, nung habang nagka-campaign siya, ginutom, umaten sa church. Pagkaten sa church, doon sa may kainan. Pumila siya, siyempre gutom siya eh. Tapos, inabot niya yung plato niyang ganyan. Inabutan siya ngayon ng isang manok. Isang pirasong hiwa ng manok. And sabi niya, pasensya ka na gutom ako, pwede pa bang isa pa? And sabi niya, sir, sorry po, 1 chicken per person. And sabi niya, pero gutom talaga ako eh. Pasensya na po talaga. 1 chicken per person. Inulit na naman. Kaya sir, urong na po kayo. Ngayon, siyempre, kailangan niya medyo bigatan na ng konti. Sandali lang, miss. Kilala mo ba kung sino ako? Max. Ako ang gobernador ng state of Massachusetts. Tapos sabi niya, mawalang galang na po, sir. Sabi ng babae, kilala niyo po ba kung sino ako? Hindi ha? Binabinawian ha? Ako, kilala niyo po ba kung sino ako? Ako po ang in charge sa manok. Kaya pwede po? Naintindihan sabihin? Kaya hindi pwede magmalaki ang sinuman. Di ba? Kahit presidente ng kumpanya, pag pumasok yan at hinahanapan ng gwardiya ng ID, wala siyang choice. He had to present his ID. Lalong-lalo na kung yung gwardiya ay bago. Kasi he had to respect. Kahit kami mga pastor, we had to respect. Hindi pa pwede sisiga-siga kami. We had to ask permission. Nakuha ninyo? Kasi yun ang idea ng authority. Now listen to this. Kaya ang sabi ng Bible, submit to one another out of reverence for Christ. Everybody is important. For example, itong katawan ko. Kahit ito ang ulo, hindi niya pwede idikta. Hoy, kailangan mo itaas ang kamay mo. Hindi pa pwedeng ganon. Sabihin lang ng kamay, masakit. Oh, wala ka ng choice. You have to submit. Nakuha ninyo? Hindi ka pwede magsiga-siga.
Everybody is kaya we have to submit to one another out of reverence to Christ. Now listen to this. Ito pong napaka-importanting, huwag ninyong kakalimutan. The moment you feel that you are so close to God, the moment you have experienced victory from God, the moment you have experienced achievements in your life, the more and the greater temptation for you not to obey authorities. Ulitin ko, kaya napaka-importanting maalala nating lahat, especially for us Christians. We often claim that we hear God. We often claim that we live a life for the audience of one. And the greater we become passionate for God, the greater the tendency for us to rebel against authority. Kaya nga yung iba, nagagalit, nakakita lang sa internet na ganyan. Sample lang ako. Nagbabasa ako, mahilig ako mag-aral. Nagbasa lang ako ng konti. Hindi ako basta-basta umiinom ng mga pain reliever. Pero kanina sabi ng doktor, uminom ka ng pain reliever. Oh, sorry po. Hindi. Nabasa ko to. Pero sinasabi mo ba na walang kwenta ang kanyang 10 taong pag-aaral? Yung iba nga, 20 years sila nag-aral eh. Dahil nabagsak-baksak sila, tapos gaganyanin mo lang sila. Joke lang. What I'm saying is this, you have to respect what they gone through in life because that is their authority. That is how they gain their authority. Naintindihan niyo po? Minsan kasi nakabasa ka lang sandali sa internet, parang, wow, ganito. Hindi ganoon. The more passionate you are, the greater the tendency for you not to listen to authorities. Nagkakadinihan? Ganon din, even among pastors. Nakabasa ka lang ng konti. Nako, this is the right theology. This is wrong. No, come on, you're disrespecting also the trainings that they have gone through in life. Nakuha, naalala ko, hindi naman po sa pagmamalaki. Somebody wrote me this. Sabi niya, Pastor, the problem with you is you don't know history. Sabi ko, ha? Kilala niyo po ba ako? Sabi ko lang. Hindi naman sa ko, do you know who I am? Kilala niyo po ba ako? Personally, na masasabi niyo hindi ako marunong sa history. Sabi niya, pero pinakita niya sa akin ngayon isang libro sa history. So ito yung nabasa mo. Sa totoo lang, biglang pumasok sa isip ko, wow, para sa isang aklat, sinasabi mo hindi ako marunong sa history. Sabi ko, don't you understand that even historians have their own biases? That nowadays, even in America, they're rewriting the history of America to remove Christianity from their records. Alam niyo ba yon? Kaya sabi ko, you better understand na hindi ko mo nagbasa ka na isa, alam mo na lahat. I'm not saying I'm expert in history, but what I'm saying is this. All of us will one day give an account to our God, and hopefully all of us are ministering with a clear conscience that we're doing our homework well. Naku niyo ba yung sabihin? Kaya yun isang challenge na hindi na parang, wag mong babaliwalain yun. May naririnig ko ngayon, kailangan yung Bible mo, King James. Ha? Bakit? Yan lang ang totoong Bible. Kung talagang seryoso ka, Greek at Hebrew ang gamitin mo. Huwag King James. Ang hirap intindihin, thou hast. Mag-Grego ka na lang para lalong mas mahirap. Naintindihan niyo yung sabihin? Minsan, uy, tingnan niyo NIV, tingnan niyo, wala yan, sa demonyo yan. Relax ka lang. Huwag kang bigla-bigla. Ngayon, ang dami nagkakalat ng mga news. Ito, pag uminom ka ng gamot ito, pag nakita mo itong pabango na to, pag in-spray mo, patay ka kagad. Ano ka ba? Learn! Alam nga naman, may nabalitaan ka bang nagkandamatayan dahil nagkabili ng pabango? Hindi. Binibigyan siya ng pabango ng patay na. Naintindihan niyo yung sabihin? Kaya ang dami nagkakalat. Kaya puro hoax, puro hindi naman totoo. Kasi nga, hindi ko mo nakabasa ka na minsan, totoo na agad. Wag, relax lang. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya we need to learn and subject ourselves to authorities. Now listen to this. This is the point. Your love for God, your love for others will always be tested by your attitude towards your authorities in life. Susubukin yan. And let me repeat, the authorities
also will be tested by the way they deal with their subordinates. Kaya magulang, matetest ka sa anak. Anak, matetest ka sa magulang mo. That would be the test of real love. Now listen to this. Kaya ako nasabi yan, nasa Bible yan, tingnan ninyo. Si Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, Dathan, Abiram, the sons of Elab, then the sons of Peleth, the sons of Reuben, took action. Ano yun? And they rose up before Moses. What? They rose up against Moses together with some of the sons of Israel. How many are they? 250. Anong klaseng mga tao? Leaders of the congregation. Chosen in the assembly. Men of renown. Wow! Big time na mga tao to. These are leaders of their own right. They are recognized by their people. They are respected by their people. And here they are, they gathered together and gang up together against whom? Against Moses and Aaron. Why are they doing this? Because obviously, Aaron and Moses were not perfect. And leaders are not perfect. Kaya ang punto lang, dahil hindi sila perfect, there's a greater tendency that once you are also a leader, once you also experience some form of victory in your own department or group, you will surely create an organizational silos and trying to say, tayo, tama to. Let's go against that leader. Kita niyo yung temptation? Now, let's continue. And do you think God will support this kind of attitude? Hindi. Tingnan nyo. And they assembled together against Moses and Aaron and said to them, you have gone far enough. For all the congregations are holy, every one of them, and the Lord is in their midst. So why do you exalt yourself above the assembly of the Lord? Sabi niya, parang ito na, hoy, Moses, leader din kami. Hoy, Moses, holy din kami. Bakit inilagay mo yung sarili mo angat sa amin? Ha, 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 ha. Di ba? Parang mga anak, kausap ang magulang. Nay, ang problema sa inyo, high school lang kayo. Ako, college. Di ba normal naman nangyari yan? Na ang isip ng mga estudyante, bobo ang teacher? Oh, tamo? Di ba? Di ba? Di ba minsan naisip ng mga empleyado yan, mas magaling sila sa kalambos? Di ba naisip din ng mga church-goer yan na minsan mas magaling sila sa pastor? Tama? Di ba naisip din naman ng kahit ng mga tricycle driver na mas magaling sila sa presidente? Punta ka sa grupo ng mga tricycle driver. Pinag-uusapan lang paano solusyonan ang problema ng Pilipinas. Sabi kung ginawa lang to, tapos na sana to eh. Talagang hindi marunong yung presidente, yan ang sinasabi nila. Tama? Ang hindi lang na maayos, problema nila. Nakakatuwa ang tao. Kaya that is exactly what's happening here. Pero alam nyo, hindi sinuportahan ng Diyos. Alam nangyari? Nilamon sila ng lupa. And the earth opened its mouth and swallowed them up. And their household, ang problema, hindi lang sila, pati pamilya nila. At ito pa, so they all belonged to them, went down alive to Sheol, and the earth closed over them, and they perished from the midst of the assembly. Now listen, but those who died by the plague were 14,700, besides those who died on account of Korah. Daming namatay. Kaya napakadelikado. Kasi ang may temptation para magrebelde, yung mga gifted, yung mga passionate, yung mga tipong meron din silang tagumpay. But listen to this, your humility is an expression of your real love for God. Mamaya papaliwanag sa'yo paano. Kasi introduction pa lang ito eh. Oh, wala pa tayo sa talagang dapat pag-usapan. Huwag kayong magalala, matatapos tayo ng alas 8. Ngayon, so galit na iba sa inyo. Di ba? Tayo. Ngayon, hindi lang yon. Ito pa may problema. Kung mas malapit ka doon sa boss, at nadidiscover mo yung kanyang mga immaturity, nadidiscover mo yung kanyang mga kamalian, nakaw, mas lalong malaki tukso mo na hindi sumunod. Alam niyo yun? Ganyan din ang ginawa ni Miriam at Aaron. Alam niyo si Miriam, ate ni Moses. Si Aaron, kuya ni Moses. At itong si Moses, parang medyo may mali sa kanyang desisyon. Nag-asawa siya ng isang Cushite woman. Ano sabi? And they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has He not spoken through us as well? And the Lord heard it. No? Listen to this. Parang sasabi ng mga kapatid, bakit? Siya lang ba kinakausap ni God?
Naman siya, close sila ate yan, kapatid yan. Kaya nga minsan, isipin mo naman, kung ikaw yung tatay, tapos anak mo pastor. Biglang sabihin, anak. Minsan yung mga tatay, akala mas alam nila ginagawa nila Naku, ano yung sabihin? Kasi tatay sila. No, listen to this. The more you be very careful. I'm not saying hindi ka pakikinggan. Ang sinasabi ko lang, the more we need to be very careful. Okay ba yan? Andiyan pa kayo? Kaya itong tinuturo ng Diyos. Alam niyo ba, narinig ni Lord yung kanyang reklamo. Ang problema, God dealt with them. Nagkaroon ng kertong si Miriam at nagmakaawa si Aaron. Kaya sabi ni Aaron kay Moses, "Oh my Lord, I beg you, do not account this sin to us in which we have acted foolishly and in which we have sinned." Alam niyo kapatid, pag sinabi nating obey God's authority, ang issue dito ay hindi lamang yung aksyon ng pagsunod. Ang issue dito yung puso ng pagsunod. Nagkakaintindihan? Kaya nung tinuro ni Paul yung wives, submit to your husband, children, obey your parents, slave, obey your masters, bago niya itinuro yun sa Colossians, ang unang verse, bago yung submit, eto, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord and Jesus, look at the words, giving thanks through Him to God the Father. Nagkakaintindihan? Kanino ka daw? Sabi niya, dapat nagpapasalamat ka. Kunyari, kung susunod ka, kunyari, sabihin na asawa mo, pengin kape. Yung halip magalit ka, Lord, thank you na yung asawa ko nandito, nagkakape. Sa halip na nagkakape sa iba. Nagpapasalamat ka ng kanyang anak. Naku, yung anak mo, parang, di ba? Parang, kunyari, inutusan ka ng magulang mo. Inutusan ka ng magulang mo, tapos yung anak mo, parang magalit. Lord, salamat. Dahil ang nanay ko nandito, kapantalang iba kong kaibigan, wala nang nanay. Nagkakanindihan tayo. You have to thank. In other words, masaya yung puso. Inutusan ka ng boss mo, nakakainis. Lord, salamat. May trabaho ako. Yung iba, wala na ngang trabaho, may boss pa. Hindi na malungkot. Inuutos-utusan pa. Kaya ito ang sabi ng Diyos. Kaya, in other words, obey with a smile. Now, how? Paano mo magagawa yan? Hindi yan madali. It's very challenging. But this is the secret. You need to understand the principle of bowing. Remember to bow. Say it with me. Remember to bow. Bow. Madali lang maalala, ha? Bow. Ano yung bow? Let's start with letter B. The principle of serving the being over all authorities. Ang ating pagsisilbi, dapat nandun tayo dun sa being over all these earthly authorities. Bakit? Tingnan niyo, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness and His marvelous light. God is telling you, you are for me. You are to serve me. You are to declare my glory. You are to tell the world who I am to you. Okay? Now let's continue. Remember, you were once not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, and now you have received mercy. Remember? So I urge you, as aliens and strangers, to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. What the Lord is telling us is this. You are a Filipino, but now on, remember this. You are not just for Filipinos. You are for me. You are a stranger here. You have a different citizenship because your citizenship, as Paul said, is in heaven. In other words, you are here, God placed you here as His ambassador, as His representative, to tell the world about His glory, to tell the world about His honor, to tell the world that He's worthy of praise, of service, worthy of our worship, to tell the world that this is the real life. Yun ang tawag natin. Kaya saan naman tayo pumunta? Andito tayo para parangalan ng Diyos. Kaya, anong gagawin natin? Sa madalit salita, in every service that we do, ang focus natin doon sa direct master natin. The earthly master are there, but our direct reporting is on our real master, the being over all this authority.
Nagkakarinan tayo. Kaya sabi ng Bible, ito niya, wives, be subject to your own husband as to the Lord. Sabi niya, wives, be honest. Madali bang sumunod sa asawa na langsinggero? Sa asawa na mali-mali ang desisyon? Kaya nga ikaw na pangasawa? Naalala niyo? No. Wives, listen. Madali ba? Nang pagkatapos ang hirap, ang mali-mali mga desisyon niya na lagi na lang napapagastos ka, lagi. Madali ba mag-submit? Now listen to this. Mahirap kung nakatingin ka sa husband. Pero you submit as to the Lord. Kailangan titingnan mo yung the being over all this authority. Kanya sabi ng asawa mo, sweetheart, pahing kape. Ano ka ba? Hindi mo nakita ang aking ginagawa? Nagpaplantya ako. Naglalaba ako. Nagluluto pa ako. Tapos ako pa naghugas ng plato. Naglinis pa ng bahay. Ang tanda mo na, ikaw na yan. Kasi nakatingin sa asawa, tama ba? O imagine niyo si Jesus yung nagre-request ng kape. Busy ka rin with the same scenario. Pahingin kape. Oy Lord, anong gusto niyo? Kape macchiato, kape latte, kape americano, kape brasiliano, kape batanggenyo. Ano, Lord, anong gusto niyo? Starbucks? No! Ano kayo sabihin? Kasi iba si Lord na to eh. Yung pinagsisilbihan mo, hindi na yung asawa, si Lord na. Nakuha natin? Kaya doon ang focus mo. Ngayon, pag-abot mo, pag-asawa nakikita mo, ito kape mo, tanda. Di ba gano'n? Ito hindi, Lord, here's your coffee. At sinamahan ko naman ng biskoti. Ano eh? Kompleto kasi ang pinag-isipan mo, Lord, ikaw ang pinagsisilbihan ko dito. So whenever you submit to your husband, you are not submitting to your husband, you're submitting to Jesus. Oh, about children, obey your parents. Look at the words, in the Lord. Pag sabihin, anak, ayusin mo yung kama mo. Ayusin mo. Minsan ganun tayo eh. Minsan naman, anak, ano ba, maghugas ka ng plato. Nanay naman, nag-aaral ako, hindi mo nakikita yan? Ha? Gusto mo bagsak? Ha? Kasi nakikita mo yung magulang eh. Subukan mong tingnan si Jesus. Sabi mo, anak, maghugas ka ng plato. Ako tutulong sa iyo, di ba, sa iyong pag-aaral. I will give you wisdom. And during the exam, I will help you. So, subukan mong sumuway sa Jesus. Nakuha niyo yung sabihin? So, you do things for Jesus. You do things for the Lord. Not for the parents. Now, how about the slaves? Sabi niya, be obedient to those who as to Christ, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Sabi niya, with good will render service as to the Lord. Wow! Pag nagtatrabaho ka, wag yung boss. Ang tingnan mo si Jesus. Kasi minsan tayo ganito eh. Pag sabihin, yes sir. Ang bait-bait. Pag talikod, kalbo. May ganun tayo attitude eh. Subukan mo ang gawin kay Jesus yan. Di ba? Subukan mo nga ang pagtalikod mo. Hindi. He sees everything that we're doing. So in other words, in our service, remember, Jesus. Oh, ito ba? How about authorities sa social, civil? Sabi niya, submit yourself for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to government sent by him for the punishment of evildoers. In other words, for the Lord's sake. Parang pag binigyan ka ng authority, alam niyo, di ba, naalala niyo, kinento ko sa inyo tungkol sa speeding ko, yung problema ko, nireview ako ng Diyos. Isa pang tinuro sa akin ng Diyos, recently lang, seatbelt. Kasi hindi ako naniniwala sa seatbelt. Ang isip ko, si seatbelt ka, bakal-bakal na takbo, 10 kilometers per hour. Kalukuhan yan. Bakit yung mga jeep, wala namang neck belt? Sabi ng Lord, anak, hindi naman yun ang pinaglilingkuran mo. Sometimes they're very irrational. They may seem to be irrational, but that's not the point. It's the building up of your character. Will you follow me through them? Nagkakaintindihan tayo? Yun ang sinasabi ng Diyos. Para din niyang aser eh. Dala-dala ka ng pagkain. Ha? Walang aser. Tapos andyan yung aser. Hindi, ang pinagsisilbihan mo, hindi si God. Pinagsisilbihan mo yung nakakita sa'yo. Tama ba? Pero I praise God. Alam ko hindi kayo nagdadala ng pagkain dito. Di ba? Paminsan-minsan lang. Hindi, alam ko. Kasi nag-guilty na kayo na last time eh. Pero
Pero ang punto, hindi tayo gumagawa dahil nakikita tayo. Ang punto, ginagawa natin dapat para sa Diyos. Okay? Okay po ba yan? Now, ito po maganda. Paano kung napaka-unreasonable nila? Paano kung ang labo nito mga boss na to? Huwag kang mag-alala. Alam niyo bakit? Mananagot din sila kay God. Tinan mo. And masters do the same things to them. Give up, threatening, knowing that both their masters and yours is in heaven. And there's no partiality with Him. Mananagot din sila sa Diyos. Hindi naman problema. At ito maganda. God has given us the freedom to directly report to our real master over these authorities. Pwede mo sila isumbong sa Diyos. You can even influence them. Kunyari yung asawa mo ang labo-labo, you can bring that matter to the Lord. Kung hindi mo sila pagsabihan, sabihin mo, sumbong mo kay God. Kaya hindi ka magsasubmit kung hindi ka nakakakilala doon sa biig na yon. Tama ba? Tingnan ninyo. Sabi niya, the king's heart is like channels of waters in the hand of the Lord. He turns it wherever He wishes. Do you think God cannot control the decision of your husband? Do you think God cannot control the decision of our leadership? Do you think? You have to really bring the matter to God. And how many of you wants to live a tranquil and peaceful life? Ilan? Ilan sa inyo gusto? Ano gagawin ninyo? Join the rallies and say, Makiba! Magpatalo! Ganun ba? Anong dapat mong gawin? Kailangan ilaban natin to sa social media. Ilaban natin to. Pakita natin na mali sila. No, those are mabuti, okay. Pero ang totoong sabi ng instruction ng Diyos, hindi yun. Ang instruction ng Diyos, I urge you that entreaties and prayers and petitions and thanksgiving be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority. Why? So that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Ano sikreto ni Jesus? May problema ka sa magulang mo? Pag-pray mo siya. Lord, Panginoon, binibigay ko na sa iyo magulang ko. Malay mo, kunin agad. Mga anak, huwag mong gagawin para sa akin, ha? Nakuha niyo sabihin, ang idea, kaya naman ni God yun eh. Kaya nga minsan, pag hindi tayo nagde-directly reporting sa Diyos, parang ini-ignore natin ang kanyang authority over all these authorities. Kaya nga ang tawag sa rebellion is a sin of divination. Alam mo ibig sabihin ng sin of divination? Sin of witchcraft, meaning you are influenced by demons. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya pag mga asawang babae hindi nagsasabit sa asawang lalaki, demonic yun. Ulitin ka, demonic. Naintindihan niyo? Pag mga anak hindi sumusunod sa mga magulang, demonic. Ang mga tao hindi sumusunod sa batas, demonic. Di ba? Katitingin ka lang sa salamin, demonic. Yan tayo. Kapag hindi tayo sumusunod. Natingnan niyo ha? Kaya arrogance, ang word yan, insubordination. Like the evil of idolatry. Parang sinasamba mo ang sarili mo as if you are you are God. Kaya hindi ka nagsasubmit sa Diyos. Kaya alam niyo po, ito yung challenge sa ating lahat. Alam niyo, kung sasabihin niyo, paano kung inaapi na, hindi kami binabayaran ng tama? God hears your cry. Look at words. Behold the pay of the laborers who mowed your fields, which has been withheld by you, cries out against you, and the outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of Sabaoth. And sabi niya, you have lived luxuriously on the earth and led a life of wanton pleasure. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Look at the words. So what should you do? Continue to love radically. Therefore, be patient, be long-suffering, brethren, until the coming of the Lord. Because you're looking at the being over this authority, you are excited for His coming because the reward is really from Him. And sabi niya, the farmers waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. So, you too be patient. Strengthen your hearts for the coming of the Lord is near. Kaya nga, do not complain. Kaya nga, brethren, do not complain against each other, so that you yourself may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. As God listens to our cry, He also hears our complaints. Kaya, give up complaining. We are no longer enslaved by complaining. We are no longer enslaved by grumbling. We are free to go directly to our commanding officer and report all these earthly authorities instead of fighting one against each other.
No, they're not our enemies. We go to our real master. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, obey with smile. Okay? With smile. Now listen to this. Alam niyo si David is a very good example. David gave victories to Saul. As in, he fought for Saul. He killed Goliath for Saul. Many victories and many wars or battles were won by David for Saul. Pero si Saul, napakasamang leader. Wala nang sasama na leader kay Saul. Alam bakit? He got jealous of David. He wanted to kill David. Meron ka bang naiisip na ganyang boss? Pagkatapos ka bigyan ng tagumpay, gusto mo pang patayin? Grabe! Pero alam mo, nabigyan ng pagkakataon si David na mapatay yung kanyang amo. Pero tinan yung ginawa niya. Far be it from me because of the Lord. Diba? Si Lord ang nakikita niya, hindi yung boss niya. That I should do this thing to my Lord. The Lord's anointed, to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed. Ang nakita niya si Lord. Sabi niya, masama yung boss ko, pero hindi natin pwedeng galawin yan. Si Lord. Naintindihan? Ngayon, alam niyo ginawa niya? Pinagtatanggol niya pa sa mga tao niya. David persuaded his men with these words and did not allow them to rise up against Saul. Sabi niya, wag niyong gagalawin si Saul. Yes, tumakbo ako to save my life, but I kept on serving my king, fighting the enemies from a distance. But because I love this man, because I serve him, because of Jesus, of God, who anointed him. Yun ang issue. But sana kung minsan lang yun. Meron pa pangalawang pagkakataon. Dito naman si Abishai, sabi niya, ngayon, binigay na ng Diyos para yung kaaway mo, para ibigay sa iyo. Ayan, tinan mo. Now therefore, please, ako na mismo papatay dyan. Hindi ikaw. Yun ang sinasabi ni Abishai. O David, kung natatakot ka, ako papatay. Isang sapak lang yan. Yun sabi niya eh. Hindi ko na kaya ulitin. Ano sabi ni David? Wag. Do not destroy him. For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be without guilty? Wag. Merong master. The being over this authority. Yan sabi niya. Tapos niya, David also said, as the Lord lives, surely the Lord will strike him or his days will come that he dies. Huwag kang magalala, mamamatay din naman yan. Kaya hindi, pero huwag tayong papatay. Hayaan mo si God dyan. Department ni Lord yan. Ang department natin, mahalin yan. Tama ba? Alam niyo ba kung ilang taon niyang hinintay? 8 years. But he trusted the Lord. At ito amazing. The Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed. But now please, take the spear. In other words, hindi ko gagawin yan. Alam niyo ba, long time ago when I meditated on this, na-realize ko ito, Lord. Minsan, sa mga amo namin, sa mga boss namin, sa mga presidente, sa mga naging leaders namin, hindi naman namin sila pinapatay eh. Pero pinapatay namin sila ng dahan-dahan sa mga kwentuhan namin, sa mga biruan namin, at sa mga kantahan namin. Tama po? Para bagang inaawit natin yung Killing Me Softly. Totoo lang, binago ko nga po yung lyrics eh. Strumming their pain with our fingers, singing their life with our words, killing them softly with our song, killing them softly with our song, telling their whole life with our words, killing them softly with our song. Naalala niyo? Yung mga kwentuhan natin, mga chismisan, na yung mga unnecessary information, telling people against that. Mga stories na hindi naman natin kailangan lang malaman, but just to put them down and keep ourselves up, killing them softly with our words. God forbid. Kaya sabi ng Lord, always obey with a smile. Number 2, sabi niya, principle namin, obeying to honor. Alam niyo bakit obeying to honor? Obeying does not necessarily honoring. Honoring must obey. But sometimes we obey without honoring. Para ba ganyang bata, umupo ka dyan. Mami, nakaupo ako. Pero sa loob, nakatayo. Alam niyo yun? Parang he was just obeying by compliance, not because of honoring. And sabi ng Lord, itong principle, ang radical love, devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor. Ibig sabihin, mag-unahan kayo na magparangal para sa isa't isa. Unahan kayo. Hindi yung ikaw naghihintay. Hindi, unahan kayo. Yun ang sabi ng Lord.
Kasi sabi ng Panginoon Diyos, in fact, sabi ni Peter, ganun din. Sabi ni Peter, act as free men. Do not use your freedom as a covering for evil, but use it as a bondslave of God. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. In other words, if God commanded us to honor everybody, all the more we are to honor the authorities He gave over us. Tama ba? Lalong i-honor natin. Kaya sabi niya, paano ba mag-honor? No, hindi pa tapos yan. Tingnan sabi ng Lord, servants, be submissive to your master with all respect. Not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. Madalas itong excuse natin eh. How can I honor these leaders who are not honorable? That's not your concern. Your concern is to honor everyone. Especially your authorities, whether they're honorable or not, whether they're reasonable or not. Your responsibility is to honor them. Regardless of what kind of character they have, you honor them because of the position God gave them. Tama ba? Ito pa, kung kaya mo yung unreasonable, di lalo na kapag kapatid mo. Sabi niya, those who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they are brethren, but must serve them all the more because those who partake of the benefit are believers and beloved. Nakuha ninyo? Sabi niya, kapatid mo yan eh, lalo mong pagsilbihan. Bibigyan kayo ng sample na mas para maintindihan natin mabuti. Halimbawa, ikaw ay nagpapatahi. Nagpatahi ka, siyempre, hanapin mo na, Christian na, para suda siya na makinabang. Tama ba? Kaysa pupunta pa sa iba, ipanlalasing lang, dito sa Christian, tama? Nagpatahi ka. Sabi, papatahi lang sana ako ng, sabi natin, Amerikana. Yung ang bitones ay sa likod. Ay, hindi, joke lang, pampatay na yan. Now, nagpatahi ka. Sasabihin ka, ay kapatid! Sige, balik ka mo sa Tuesday. Sunday ngayon, Tuesday tapos na. Oo kapatid, basta ikaw. Dumating ka ng Tuesday. Ay kapatid, pasensya na. Hindi pa tapos. Friday. Okay, Friday. Bumalik ka ng Friday. Ay kapatid, sorry. Hindi pa rin tapos. Next Tuesday na talaga. Promise. So, tumingin na lang sa Tuesday, dumating, natapos naman. Ano ang behind the scene? Tuesday gagawin. Tinatahiin na dapat. Biglang may dumating na ibang kliyente. Sabing gano'n, mas mataas ang bayad. Kasi yung Christian may discount. Tandaan nyo, katipiran. Ay, kapatiran pala. Kasi katipiran, kapatiran, nagtitipid. Di ba? May tawad. So, uli mo na yan. Total, kapatid naman yan. Maiintindihan tayo. Unahin mo na to. Mas malaki kita nito. Nakuha. Ay ngayon, nung ginagawa na, nag-extend na, may dumating na naman ibang kliyente, mas marami. Unahin mo na to. Huli na yan si kapatid. Total, kapatiran yan. Tama? So, ano sinasabi natin? Hindi mo ginagalang ng mabuti yung kapatid mo. Dapat nga, lalo mong igalang. If you are in service for your brother in the Lord, the more you give your best because the benefit is for your beloved, your brother. Nagkakaninaan tayo? Okay ba sa inyan? Parang malungkot na kayo, no? Hindi na to. Yun ang challenge sa atin. So marami pang mga services na inaabot natin. Tama ba? O kaya, ito yung challenge ng Diyos. Now, listen to this. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng honoring? Itong honoring. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Yun ang ibig sabihin ng honoring. Ituring mo yung kapatid mong mas importante kaysa sa iyo. Yun ang idea. Kasi ang problema natin, halimbawa ako, nung sinisiraan ako, ang sumisira naman sa akin, simple lang, mga kapatid din. Hindi ko kapatid sa dugo, kapatid sa Panginoon. No, mga kapatid sa Panginoon, ang galing manira din yan eh. Dinadyaryo, ang daming ganon. So it came to a point in my life na parang hindi tama to So I tried to gather evidences and to bring them to the court of law. Para naman balanced, tama? So, syempre, may Christian ako, nagpe-pray din ako, Lord, i-anoint mo ito para tamaan siya ng mabuti. But God spoke in a very special way. Sabi niya, anak, anong ginagawa mo? Lord, pagtatanggol ko lang po pangalan ko. Di ba magkakapatid kayo? Opo.
Eh kasi sinisiraan talaga nila ako eh. Paano na ang kinabukasan ko? Paano na ang reputasyon ko? Paano na ang pangalan ko? Sabi ng Panginoon, anak, ano bang saysay ng pangalan mo? Ano mas mahalaga, pangalan mo o pangalan ko? Siyempre po yung pangalan ninyo. Kapag kayo nag-aaway, magkakapatid, ano sinisira niyo? Pangalan ko. Balato mo na sa akin yan. Opo. Naku, yung sabihin, alam nyo, minsan yun ang problema natin, kakalimutan. Ako. Pag ako ng ako, you are no longer honoring. You are just protecting yourself. You are not treating others as more important than yourself. Ganon din sa mag-asawa. Ano nang mangyayari sa akin kung susunod sa mga lalaki na to, na walang kakwenta-kwentang tao? Hindi pa pwede yan. Paano na ako? Paano na kinabukasan ko? Paano na kagandahan ko? Yun ang sasabi ng mga babae. Tama? Mali ka na. You are no longer honoring. You are just thinking about yourself. Kaya ang sabi ng Lord, listen to this. When God told us to obey, children obey the Lord. Sabi niya, it means honor your father and mother. Yun ang ibig sabihin. Kaya naalala ko si George. Gustong-gusto niya maging Navy. Sumakay na sa barko. Nagpapaalam na sa nanay niya. Yung nanay niya ayaw. Ayaw na nanay. Alam ng nanay niya, there's something wrong. Ayaw ko dyan. Pero itong George, so nakita niya yung nanay niya na umiiyak. Nagpapaalam siya. At mabigat ang puso dahil alam niya ayaw naman ng nanay niya. Sabi niya sa servant niya, pakikuha mo na yung gamit ko. Nakasakay na sa barko. Pakikuha mo na yung gamit ko. Hindi tama to. Sasabi niya, Mami, pasensya na kayo. I want to honor you. I will stay. I will no longer join the army or the navy. Pero mo, pagkakataon, nakasali ka na sa navy. Hindi siya, sabi niya, anak, sabi ng nanay niya, the Lord will surely bless you. Because that is His promise. Kasi kung siya si George, isip niya, paano nang kinabukasan ko? Gusto ko rin maging Navy, ano ka ba? Hindi. I want to honor my parents. He knows what is best. Alam niyo, George was blessed by God. He became the first President of the United States of America, George Washington. Naintindihan niyo po? Minsan iniisip namin, Lord, paano kung susundin ko yung magulang ko? Ayaw niya yung boyfriend ko. Paano na ako? Paano kung wala naman ligaw sa akin? At palagay mo, kakalimutan ng Diyos yun? Hindi. Naku, ano yung sabihin? Kaya ito ang importante. You obey to honor. And friends, this is what the promise of God. For this finds favor. If for the sake of conscience toward God, a person bursts up under sorrow when suffering unjustly. Now, paano malalaman kung talaga na-honor yung boss mo, yung leaders mo, yung magulang mo, yung asawa mo? Ito ang susi. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over you, over your souls, as those who will give an account. Let them do this with joy, not with grief. Magiging masaya sila. Paano ba walang mga ushers? They are appointed authorities given to us para guide tayo. Tama ba? Pag ganyan, good evening po. Welcome to CCF. Di ba? Are you encouraging them? Are you giving them joy or grief? Ito na, pagpasok pa. Ay, sir, yung pagkain po, bawal po yan. Bakit? Kakainin ko ba? Ha? Dinala ko lang. Sa kulay iwan sa'yo? Ha? Ano, meron ka ba ditong package counter? Naku niya, minsan may mga Christian na minsan, pwede naman ganun ba? Pero wag ka mag-alala, hindi ko naman kakainin. Wala lang talaga mapaglagyan. Kaya dadalhin ko lang sa loob, okay lang. Kung po pwede naman, kung meron kayong package counter, baka pwede naman po. Naku niyo? At least you encourage them to do their authority with joy. Traffic enforcers. Di ba? Dito po, bawal po mag-park dito. Sandali lang! Nagbababa lang, kita mo, mahina, PWD, ano pa gusto mo? Di ba? Gusto mo gawin kita ganyan? Di ba? Encourage mo naman. Ay, sir, sorry po, medyo may PWD lang, alalay lang sandali, okay lang ba? Yan, para at least you let them do and practice their authority with joy. Okay ba? Now, and finally, yes, the principle of winning people to Jesus. Now listen to this. Our heart is to make sure not only for
Naalala niyo kanina, yung obedience to honor, it is a smile from within, coming out. It is a smile because of a clear conscience. Now here, it is a smile of one day people will smile at you, thanking you because of your testimony, they became Christians. And then you will see them in heaven. Yun ang kaya obey with smile. Now listen to this. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. What? What kind of good deeds? Na anong klaseng kabuting gawain yan? Na para mag-glorify nila si God in the day of visitation. Remember 12? Now look at the 13. Submit yourself for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or governor sent by him for the punishment of evildoers, and praise for those who do right. Now listen to this. For such is the will of God, that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. Alam niyo bang napakahirap nitong challenge si Peter? Because the king or the emperor at that time was Nero. He was killing Christians. He burned the city of Rome and blamed the Christians for burning the city and killed all these Christians, beheaded the Christians, put their heads as lampposts. Pero sabi ni Peter, don't rebel, but submit. Kasi what's the point? All of these sufferings are nothing compared to the eternity that awaits us. The joy of being with God. And we also want these people to be spared from the penalty of hell. Yun ang halang na po naintindihan. They understood that they found assurance of eternity in Christ Jesus. And we want everyone, even these cruel people, authorities, to also experience salvation, because their cruelty is nothing compared to the penalty of hell in eternity. Yun ang sinasabi niya. Kaya wag. Alalahanin natin ang kanilang kaligtasan. In fact, even with women, look at the words, the same principle. In the same way, you wives, be submissive to your own husband, so that even any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. Paano daw sila mapapanalunan? Ay, nako, wala akong pakialam sa gutom ako. Magluto ko sarili mo. Aatin ako ng GLC. Aatin ako ng fellowship. Tapos saguhin mo, ayan, you need to be born again, ha? GLC 1, GLC 2, GLC 3. Lahat yun mabuti. But they cannot never be won by arguments, by teaching them. They only be won by your character. Testimony. Tama ba? Now listen to this. Pag-isipan niyo mabuti. Kung ang asawa mo hindi naniniwala sa salita ng Diyos, halimbawa lang, anong pinakamasahol niyang pwedeng gawing kasalanan? Mambabae. At mas masahol pa, manlalaki. Pero doon na lang tayo sa mambabae. Mahirap-hirap yun. Eto ka ngayon, nanbababae siya. Ano, papatulan mo siya? Sinundan mo. Ikaw talaga, mababae ka. At nakita mo, nagkakagulo siya doon sa kanyang lolokohan. Ay 16 years old na naka-miniskirt. Napakakinis ng legs. Alam, patulan mo siya ng pagandahan kayo. Nag-miniskirt ka rin at sinalubong mo siya. Yan ba ang hinahanap mo? Alam mo, ang matandang puno, labas na ugat. Paano ka lalaban? Yan. Wala kang laban. Anong panlaban mo? Ito panlaban, tinan mo. As they observe your chaste and respectful behavior, your adornment must not be merely external. Huwag mo labas sa panlabas. Hindi ko sinasabing hindi ka magpaganda. Dapat magpaganda ka, pero huwag mong pahintulutan hanggang dyan lang. Braiding the hair, wearing gold jewelry, putting on dresses. Sabi niya, but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. For in this way, look at the words, in the former times, the holy women also, who hope in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands. Hindi ka magsasubmit kung hindi ka umaasa sa Diyos. Kasi kung ito nanloloko ng bababae, hindi naman siyang pag-asa mo eh. Kaya hindi ka parang bulaklak naghahabol sa paru-paro. Isipin mo kung hinahabol mo yung paru-paro, di paru-paro, ay, monster ito. Di ba? Kasi dapat ang paru-paro naghahabol sa bulaklak eh.
Pero kung umaasa ka sa Diyos, ang hinahabol mo, yung halimuyak ng Diyos. Nang sa gayon, taglay-taglay mo halimuyak na yung paru-paro na aakit sa iyo. Na pagsisisihan niya nang mawala ka sa buhay niya dahil alam niya hindi niya makakita ng babaeng tulad mo na umaasa sa Diyos at hindi sa Kanya. Nakakaintindihan tayo? At bakit? Dahil sa kahalagahan ng kanyang kaluluwa, gusto natin siya madala sa Diyos. Kasi ano yung pambababae na yan? Masaya lang yan, panandalian. Pero sa matagal, sa walang hanggang karaparusahan sa impyerno, hindi biro yan. Pero ikaw na nakakilala kay Jesus, siya ang pinaglalaban mo. Naalala niyo pa si Gloria, di ba? Naalala niyo si Gloria? Di ba yung asawa niya, lasinggero? Naglalasing, madaling hating gabi. Dala-dala pa yung mga kaibigan, naalala niyo? Tapos kung babagla, Gloria, maganda ka ng inumin. Ha? Ano sa ba? Naku, alas 12 na. Sige, mo po kayo. Hindi yung Christian si Gloria. Ano sabi niya? Mga demonyo kayo, mga lasinggero, hindi na kayo nahiya, hating gabi na. Hindi ganon. Sabi niya, sige, mo po kayo. Sabi niya, Lord, saan ako bibili ng inumin nila? Saan ako bibili ng alak? Saan ako bibili, Lord? Please help me. 7-Eleven, open 24 hours. Oh, sumasagot ang Diyos. Bumili ng inumin, hinanda. Sabi niya, kuha ka ng pulutan. Ito nung, si Gloria, naghanda ng pulutan, kakanta-kanta pa. Tinanong tuloy ng mga kaibigan, Mare, bakit naman ganyan ka? Napakabait mo sa asawa mo. Napakatalbahin ng asawa mo. Naku, hindi mo naintindihan, Christian ako. Ang Christian, sabi mag-submit sa asawa. At hindi lang yun. Pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Alam mo yung si pare mo. Sa impyerno yan. Kaya pinasasaya ko na yung buhay niya habang nasa lupa. Naintindihan niyo yung sabihin? Alam nyo, ginawa ko na lang pang Pilipino yung kwento, pero totoong storya yan. Nung gabi rin na yon, nung narinig ng asawa, nagsisi at tinanggap si Jesus Christ bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Bakit? Kita sa asawa eh. Kaya pala niya ito ginagawa sa akin. Kapatid, ito ang sikreto sa buhay. Paano mapapanalunan ng boss mo? So tuwing uutusan ka, reklamo ka ng reklamo. Sa palagay mo, mahihikayat siyang lumapit kay Jesus Christ? Na malaman niya, ikaw ay Christian, pero ikaw reklamo na reklamo? Paano mahikayat ang mga kamag-anak mong Christian na tuwing uuwi ka, yung Christian mong boss, nirereklamo mo, ang labo ng boss ko, and parang Christian, ang swapang. Tapos yung mga kamag-anak mo na hindi Christian, sa palagay mo, mahikayat sila lumapit sa Diyos? Hindi. Makita nila because we submit to God, because we understand that we have a master over all these authorities. Friends, remember this. We have the ministry of reconciliation. Remember this, we have the word of reconciliation. If you are a Christian, your heart is to bring these people to Jesus Christ. Kakaintindihan tayo. Kaya po, let me end by saying, obedience to authorities gives you better opportunities to win people or to win for Jesus. Naintindihan? Ulitin ko. Obedience to authorities gives you better opportunities to win for Jesus. Gusto niyo yung Tagalog? Sumunod sa pinuno ng may pasasalamat ng ang ating patotoo ay di mag-iwan ng lamat. Ulitin ko. Sumunod sa pinuno na may pasasalamat ng ang ating patotoo ay di mag-iwan ng lamat. Alam niyo kung saan ibig sabihin sa Ingles? Obedience to authorities gives you better opportunities to win for Jesus. Alam niyo, hindi ito mangyayari kung hindi si Jesus mismo nagpasakop sa Diyos, sa kanyang Ama, at sa kanyang authorities na iniwan sa lupa para iligtas. Look at this, and here I will end. For you have been called for this purpose since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps, who committed no sin, nor was any deceit from his mouth. While being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. Why? He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed. For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. Kapatid, si Jesus mismo. If Jesus has never been your master, it would be impossible for you to obey with a smile. So let me summarize. Remember the principle. Serving the being over all authorities.
It is seeking and looking for the smile that comes from God. Amen? You serve because you want to see a smile. Obeying to honor, a smile coming from within, because serving or obeying with a clear conscience. And winning people for Jesus, where you are looking forward to the day that people will smile back at you saying, thank you because of your testimony. I came to know Jesus and now I'm here with you in eternity. Friends, obey with a smile. At titiyakin ko, wala kang katalo-talo. Bakit? Being obedient wins. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, alam mo ang totoo mong katatayuan sa Diyos. Kung hindi si Jesus ang totoong Panginoon mo, mahihirapang kang sumunod ng may ngiti sa iyong puso, sa iyong labi. Dahil ang ngiti ng iyong Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo ng inspirasyon para sumunod na may kagalakan sa iyong puso. Kaya, ang tanong, talaga bang si Jesus ang Panginoon ng buhay mo? Na namatay para sa iyo, na namatay sa krus at kinuha ang iyong mga kasalanan upang bigyan ka ng pagkakataong maligtas, upang ang katwiran niya ay mapa sa iyo. Nang sa gayon, maranasan mo ang buhay na mayroong kahulugan, buhay na mayroong kasaganaan, na kung saan nais mong makilala din ng ibang tao ang buhay na kasama si Jesus. Kung hindi pa, marahil ngayon ang araw na yon, marahil pwede mong sabihin ng panalangin na ito, Panginoong Jesus, salamat po. Kinikilala kita ngayon na ikaw ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas upang sa lahat ng aking gagawin, ikaw ang dahilan kung bakit gagawin ko na may galak sa aking puso. Dahil hangad kong makita ko ang bawat ngiti mo sa bawat aking gagawin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong pagmamahal. Salamat sa kabayaran ng aking kasalanan at salamat sa pagtanggap niyo sa akin bilang iyong lingkod at bilang iyong anak. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong pagmamahal. Panginoon, ngayon po, pinapanalangin ko rin ang bawat pamilyang aming nire-represent. Ipahintulot nyo ang bawat isa sa amin na matuto kaming gumalang sa isa't isa. Matuto kami, Panginoong Diyos, na maglingkod para sa isa't isa. Ang higit sa lahat, ang igalang ang mga pinunong nilagay nyo sa aming mga buhay. Nang sa gayon, Panginoon, sa aming pagsunod na may pasasalamat, ay mag-iiwan kami, Panginoon Diyos, ng patotoo ng walang lamat. Salamat po sa iyo po ang